paano ho ninyo matitiyak na kami ay hindi na po huhukuman? Ganito yon. Wala akong karapatang kahit kapiraso tumiyak sa'yo. At pag ako lang ang magsasabi, huwag ka maniniwala, kapatid. Pero naniniwala ka bang ang salita ng Diyos sa Biblia, tiyak? Opo. Hindi papaltos. Basahin natin. 1:37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sabi ni Anghel Gabriel, walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Therefore, lahat ng salita ng Diyos aprobado yon, subok yon. Hindi pwedeng di mangyari yon, ano? Ngayon, how come na pwedeng ganun ang salita ng Diyos, walang paltos? Paano mangyayari yon? Pakinggan mo. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Sabi ng Diyos, I keep watch over my word to fulfill it. May kapangyarihan siyang papangyarihin yung sinabi niya. At siya lang ang person sa buong universo na pwede natin pagtiwalaan. Pagka nagsalita siya, walang paltos. Bakit? 1, 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. He is a God who cannot lie. Hindi siya makakapagsinungaling. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kung aanib ka ba sa amin, makakatiyak ba ako o ikaw na hindi ka nahahatulan ng Diyos, ano? Kasi ang nasa Biblia, kung salita ng Diyos ang batayan natin, ang nasa Biblia ay ganito, 8 ng Roma. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sino ang walang hatol, hindi nahahatulan? Those who are in Christ Jesus. Who na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yan. Ang mga kay Kristo, wala nang hatol. Sino yung mga kay Kristo? Yung kung lumakad ayon na sa Espiritu at hindi na ayon sa laman. Di magmasid ka sa mga iglesia ngayon, ang lakad, puro panlaman, panlupa, magagandang kapilya, todo-todong mga damit, pagsisimba, tagtad ng katakot-takot na adornong mga katawan, di yan mga panlupang gayak yan ano? Yung mga nakay Kristo Jesus, hindi na lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. They walk not in the flesh, but in the Spirit. Kasi, sa flesh, makikita mo, marami iglesia ngayon, makalaman pa Unang Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan Ay? ang masamang pita ng laman Tapos? at ang masamang pita ng mga mata Ayun. Tapos? at ang kapalaluan sa buhay Pride of life. Na? ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ayan. Ngayon, ang marami iglesia gano'n, yung pride, nandun. Yung mga panlamang, mga bagay, puro mga panlupa, pagandahan ng kapilya. Kung totoong kay Kristo ka, hindi gano'n Pakinggan mo. 3:1. Kolosas hanggang 3. Basa. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, Na? na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Marami ngayong pastor, ang pinangangaral, panlupa Gagaling ka, yayaman ka, dadami ang negosyo mo, magkaka-Mercedes-Benz ka, magkaka-mansion ka. Ilagak ninyo yung pag-iisip sa taas, huwag sa mga bagay sa ibabaw ng lupa. O dito ka na ikasamin namin totoo, marami kaming kapilya, magaganda. Ay, hindi yan Kaya hindi yun ang mga kay Kristo.
Ang mga kay Kristo, yung lumalakad ng ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Asan silang iglesia? Saan sila kaanib? Yung mga kay Kristo. Pakinggan mo 1:9,2. Ang Diyos ay tapat. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesus Kristo na Panginoon natin Saan mo makakasama si Kristo? Tuloy. sa iglesia ng Diyos. Kita mo. Saan? Nasa Biblia, sa iglesia ng Diyos. Siguro kung mapapansin mo, aba, wala. Ayun. Kami dun umanib. Ayun, mga kaanib. Kami yun, mga kaanib. Saan kami umanib? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo. Yun ang nasa Biblia kasi. Pag doon ka aanib, makakatiya ka. Dahil hindi ka naman sa amin aanib eh. Yung inaniban namin, doon ka rin aanib. Yung nasa Biblia. Ang aaniban kasi ito eh, yung nasa Biblia eh. May iglesia na sa Biblia, wala kang karapatang magtayo. Kahit sinong pastor. Pakinggan nyo. 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayun, malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang gumagawa yung nagtatayo. Therefore, may mga nagtatayo rin. Pero malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ng gumagawa yung nagtatayo. Eh, alin ba yung bahay na Diyos lang ang pwedeng magtayo? Basa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, Yan, yung bahay ng Diyos, siya lang ang may karapatang magtayo. Alin yun? na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Bahay ng Diyos, yung iglesia ng Diyos. Walang karapatang magtayo ang tao noon. Tayo, aanib na lang. Kumbaga sa bangka, may bangka na, sasakay ka. Huwag kang gagawa ng sarili mong bangka, lulubog yun. Oh. Ang tunay na samahan, o iglesyang nasa Biblia, the Church of God, yung iglesia ng Diyos. Aanib ka ron. Eh pag yun ang tinanggap mo, hindi ako tinanggap mo, kapatid. Nakakatiya ka pag tinanggap mo yun.